Ang gustong araw ng taong bayan ay ibaba ang presyo ng bilihin sa merkado. Kaso nga lang, ang pakulungan ni Romualdez ay hampasin ng ayuda ang mga nagugutom. Nakakatulong nga naman raw ito, ngunit hindi nga ito pangmatagalan na solusyon para sa food security natin. Dahil panigurado kung laging ganito at sa kaban ng bayan ang pinagkukunan ay panigurado mauubos ang pondo para diyan. Idagdag pa nga raw ang mga korap na nakaupo ngayon sa gobyerno. Romualdez, tila sinasamantalang araw ang gutom ng mga nasa laylayan para magpabango ng pangalan. Masyadong araw itong napaghahalataan. Bagamat malayo pa nga ang eleksyon, namumulitikan na raw agad. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Nako, ito ang ating masipag na Speaker Martin Romualdez, aka Tamba. May bagong pakulo, bagong programa. Hindi nauubusan ng gimmick. Tinawag niya ang kanyang bagong gimmick, pakulo, CARD program. C-A-R-D, CARD. Nailunsad ito last Sunday, November 5. Tama ba yun? Oh, yes. At ito na yung kanyang start. Kasama na ito sa kanyang pamumulitika. So ano naman ito? CARD program. Parehas ba sa MR, Malaya Rice Freedom for Hunger? Okay. Panoorin natin itong balita ng SMNI. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naturang programa ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigas na pinamimigay. Hindi po, galing po yan sa taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan sa sarili nyong bulsa, dahil alam ko naman, marami talaga kayong pera bilang isang napakalaking negosyante, no? Mabuti po sana kung kayo talagang bumili niyan at kayo namimigay. Pero habang galing po yan sa kaban ng bayan, yan po ay proyekto ng taong bayan para sa taong bayan. So, yan na po. CARD, Cash Assistance and Rice Distribution. Bawat beneficiary kakatanggap ng 2,000 pesos. 25 kilograms of rice worth 950 pesos. So yung 1,050 yun ang cash. At nagsimula na sila dyan sa Metro Manila. Ito na yung yung binulgar ni Maharlika, Fair Lady Maharlika, na mamumudpod si Speaker ng Malaya Rice Freedom for Hunger. MR. Martin Romualdez, MRO. So, I don't know kung ano yung nakalagay sa pakete o yung sako. Kung card ba o MR rice. Kagaya ng in-expose ni Madam Maharlika. But parehas lang yan.
card, cash assistance and rice distribution. Suporta daw yan sa kagustuhan ni PBBM na mabigyan ayuda ang mga nangangailangan. But to me, ano yan? Yan ang pampalubag loob nila sa mga mahirap. Kasi hindi natupad yung pangako ni PBBM na 20 pesos per kilogram nga rice. Instead nga 20 pesos per kilogram, libre. 25 kilograms. Diba? Napakaganda. Kaya sa mga hirap na mga tao, nagpapasalamat na. But hindi nila alam na parang niloloko lang sila dahil one-time giving lang. After that, hindi naman sila babalikan. Umaasa na lang si Speaker Romualdez na maalala siya ng taong bayan pagdating ng eleksyon. Okay. Ano bang tatakbo niya? According to Attorney Roque, ngayon ko lang na-realize, baka itong 2025, tatakbo na siyang senador. In preparation para sa 2028. Parang testing the waters kung mananalo ba siya. Pwede, no? Di ba? So, itong ginagawa niya is hindi for 2020, kundi 2025 lang muna. So, mananalo kaya si Speaker as Senator? It remains to be seen. Okay? So, yan po ang bagong kaganapan sa ating masipag na Speaker of the House. Panoorin natin ang buong komentaryo ni Attorney Roque sa SMNI tungkol sa ginagawa ni Speaker Romualdez. Ni Senator Coco Pimentel, na patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato nito. Kaugnay nito, ibinigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantala, sang-ayon naman si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ang Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa national security at foreign policies. Ano pong komento po niyo dito? Kaya nga sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ng DepEd. Confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si BP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi ko po sinasabi na hindi importante. Gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel, no? Hindi po ginagastos ang confidential pa na parang pork barrel ng Vice President ng DepEd. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, no? Na magbigay tulong at mapatay o matigil na itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan, no? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng Intel funds ay para lang dun sa mga ahensya na talagang namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap ng ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated, dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT, na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka ba tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko, parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan, hindi rin siya, gaya ko, naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging senador, no? Pero kung siya ay naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal. Dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay galing sa mamamayang Pilipino. At
At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na mibigay ng MR na bigas. Hindi naman katungkulan yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Although, meron na siyang 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself, no? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamara niya, no? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay, no? Or baka dito nga nanggaling siguro. Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng Line Department, no? Na siyempre ibinahagi ng kamara sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan sa DSWD. Di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang prueba. Nakipag-partner pa kayo sa isang tatakbo na pang nasyonal na ahensya. O payag ba kayo na ganyan na lang po ang mangyayari na, alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo, through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto. Pag mayroong mga pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung panahon niya, yung mayor siya. Bawal. Ang ano lang doon, Office of the Mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan nga, yung nagbigay from the people to the people. Nagbigay siya ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa, from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibagot talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa Build, na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi number one, na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa kaban ng taong bayan, yan ay proyekto ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naturang programa ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigas na pinamimigay. Hindi po, galing po yan sa taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan. Yung sunod-sunod niyang expose tungkol sa senador na ito at kanyang misis, wala na. Unti-unti na akong nawawalan ng paghanga sa senador na ito. Okay. Sino ang senador na ito? Tinatawag ni Madam Marlica na keso. At yung kanyang wife, puso. Senator Cheese Escudero and Heart Evangelista. Puso, Kiso. May mga series of vlogs ni Madam Marlica tungkol dito sa mag-asawa. Noong una, hindi ko masyadong nag-observe lang ako, pinag-aaralan ko yung mga expose.
first time kong mag-vlog, reaction tungkol dito kay Senator Escudero at ang kanyang wife. Kasi hindi ako basta-basta maniwala. Pag may issue, tinitimbang. Pinag-aralan maigi. Now, I have come to the point na talagang hindi na maganda ang ginagawa ng mag-asawang ito. Bakit? Unahin muna natin dito sa asawa. Kasi yung asawa mo is a reflection of yourself. Parang sa presidente at ang kanyang first lady. Dati-dati, okay lang ako kay Presidente Bongbong. Ayoko nga siyang batikusin. Dahil isa siyang Marcos. Believe na believe ako sa Marcos family as a whole. But now, wala na. So bakit bumaba ang respeto ko sa Presidenteng Bongbong Marcos Jr.? Dahil sa nakikita ko, opinion ko lang ito, na pakikialam ng First Lady sa ating gobyerno. Okay, so, hindi ko i-discuss. Dito tayo ngayon kay Senator Escudero na tingin ko matino. But dahil sa ginagawa ng kanyang misis, wala na. Okay. Nandidiri ako itong latest vlog ni Madam Maharlika na pinanood ko. Nako, itong si Heart Evangelista Escudero. Wife yan, legal wife. Nag-post pa naman sa kanyang social media account na nakaupo siya, walang damit sa taas at nakikita ang, sabi ni Marlica, Sosobel. Malaswa. Bakit asawa ng senador tapos mag-post ng ganun? So, justification is she's just expression of her artistic side. Nagre-relax lang daw. Kaya lang kitang-kita yung Sosobel, although yung nipple hindi makita, kaya lang klaro yung malaking totoy. Nakakapandiri. Ano bang nangyayari kasi ulitin ko, ang mag-asawa, soulmates yan. Kung ano ang gawain ng asawa, yun din ang gawain ng husband. Kasi one flesh na yan. Now, with this kind of wife na ganyan ang ipinapakita, na nawalan na ako ng talaga, as in, nakakapandiri. Okay, so another one. Ito mga expose ni Madam Maharlika. Nakabili, allegedly nakabinilhan ni Senator Escudero ng mamahaling bahay o apartment itong si Puso sa Paris at kompleto ang detalye. Napanood ko sa kanyang live. Saan galing yung pera na yan? Paris, France, mahal. Okay lang sana kung sa Sorsogon, Baguio, Manila, pwede ba? Kailang Paris, France, one of the best cities in the world, one of the most expensive cities in the world to live. Tapos makabili ka ng apartment. Saan galing yung pera? Yun ang tanong. So, allegedly, yung sinasabi ni Madam Maharlika na pera ng taong bayan, sabi niya. Baka ito na yung extraordinary expenses ng mga lawmakers. So, ano pa? Dito, another, parang naipon na ito, mga series of vlogs ni Madam Maharlika, tinitimbang ko. Totoo nga, may ginagawang hindi maganda. Yung nagwala
allegedly, nagwala si Senator Escudero sa isang birthday party ng isang doktora. Doktora Ivy. So, lahat ito galing sa mga puting ahas ni Maharlika. Kasi, nagkaroon na po ng credibility si Maharlika na siya ang nag-i-expose ng mga hindi magandang gawain ng ating mga opisyal ng gobyerno. Kaya, ang daming nagpapadala sa kanya ng mga information. And as of now, kikita ko na itong Maharlika is katotohanan lang ang kanya. Okay? Isa, bilib na bilib ako doon sa bingo, swak na expose niya yung 1 month ago. Nagsabi siya, puting ahas, revelasyon, si Kuting, liligwakin na ang sarili, tatanggalin na ang sarili as DA Secretary kasi bagsak na ang rating nila at may napili na. Sinong napili? Francisco Tio Laurel Jr., isang bilyonaryo fishing magnate na nag-donate ng 30 million pesos sa campaign ng Pangulo. That was a month ago. Ngayon, nagkatotoo na. Dami. So, yun na po. Meron na tayong parang Dr. Jose Rizal eh. Bakit si Rizal? Expressing his opinion or yung observation niyan during the Spanish government through writings. So, sa mga libro, sulat pa o whatever na ginagawa ni Dr. Jose Rizal, sulat lang, na i-enlighten ang mga Pilipinos. Kaya sumiklab yung revolusyon dahil napuno na ang mga Pilipino, Andres Bonifacio and the like, yung spark ng revolusyon. So itong Maharlika, yung mga ginagawa niyang expose, marami siyang nai-influensyahan. Isa na ako. Marami ang nag-comment sa akin, ano ba yan, General, nabudol ka na ni Maharlika? Yes, nabudol ako ni Maharlika. Hindi ko yan kinakahiya. Ano? Nabudol dahil naliwanagan ako na may maling nangyayari sa gobyernong ito at magpasalamat ako, sasaludo ako kay Fair Lady Maharlika. Ayan, so, yun, birthday, nagwala. Ano pa? Yan, yung extraordinary expenses. Tanong, nagsalita ba si Senator Escudero? Lahat sila tahimik. Isa lang ang nagsalita. Si Tatay Digong at saka si Attorney ex-Congressman Rocky na they are confirming yung pasabog ni Sas Sasot na totoo nga walang confidential fund sa Kongreso, kailang binago lang pangalan, mas malala pa, extraordinary expenses. Mas madaling i-liquidate o i-clear sa COA dahil certification lang. Boom! So ano ngayon? Sinuportahan ng dating kongresista, dalawa, Duterte and Rocky, na ganon nga ang nangyari. Tapos, bakit ganon? Certification lang. Dahil sa isang Senator Panfilo Lacson na nag-sponsor o nag-author ng concurrent resolution number 10 na talagang nandyan sa official records ng Senado na ganon nga, may fiscal autonomy daw ang Kongreso. Hindi na dapat pakialaman ng COA. Certification lang. Okay na, pumayag naman ang COA. Nagsalita pa si Senator Escudero? Wala. Diyan na ako. Yan ang aking basihan, yung magsalita. Kaya, bilib na bilib ako dito kay Mr. Bentol po. Bitag. Yan, nanawagan siya, mga tol. Senator Tulfo and Congressman Tulfo, magsalita kayo dyan. Huwag kayong yuyuko-yuko. Baka madamay kayo. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Salita. Nagsalita ba?
Senator Tulfo, Congressman Tulfo, wala rin, tahimik lahat. Bakit? May nakikinabang? Tanong lang naman. Kaya ulitin ko, salamat sa mga expose ni Madam Maharlika. Although aligasyon lang yon, pasensya. Naniwala ako sa kanyang mga aligasyon. Opinion ko lang ito na nawalan na ang paghanga ko kay Senator Chis Escudero. Marami ang nagsasabi na itong si Fair Lady Maharlika ang modern day Gabriela Silang. Kilala si Gabriela Silang na super tapang, walang kinakatakutan, even death. Kaya tinawag siyang generala noong panahon ng mga Kastila. Itong si Maharlika, kilala rin na matapang at walang kinakatakutan. Una ko siyang napanood before election last year, yung unang vlog niya. Sabi ko, grabing tapang ng babaeng ito. Sabi ko, ito nang pinakamatapang na vlogger na sumusuporta kay PBBM. Then, kahit hanggang ngayon na kumukontra na kay PBBM, bumaliktad na ang ihip ng hangin, ganun pa rin, super tapang, walang tigil ang kanyang bunganga. Kaya nabigla ko, 2 days ago, o kahapon lang, sa isang vlog niya, bigla siyang nagsabi nga, aminin ko sa inyo, kinakabahan din ako, may kinakatakutan ako. Ganon sabi niya. Napatulala ako at nakinig ng maigi. Ano bang kinakatakutan nitong Generala Gabriela Silang? Tapos sinabi niya, alam nyo, noong Agosto, sabi niya, last year nung magsimula na akong bumatikos, nagkinabahan ako, nagduda, nag-alala. Dahil takot ako. So, kanino siya takot? Takot kay Kuting Jahas? No. Sabi niya, takot ako sa mga pinklawan. Ano na lang ang sasabihin nila kung yung PBBM na halos magkandara pa ako sa kadidepensa, kasusuporta, lahat na lang ginawa ko para kay BBM. Yaw-yaw ako ng yaw-yaw, lahat ginawa ko para manalo siya, suportan siya. Ano na lang ang iisipin ng mga pinklawan at ngayon binabatikos ko na ang aking sinuportahan. Yun ang aking kinatakutan. Napatawa na lang. And mas lalo kong nakita ang kanyang real na pagkatao. Very honest. At alam ko, totoo yung sinasabi niya. Kasi ganon din ako. Nagsimula akong magbatikos. Pero more than 1 month ago. Yung talagang todo batikos na sa PBBM admin. Bago lang ako. Yung pinagdaanan ni Maharlika, pinagdaanan ko rin yan. Yung nag-isip. Kasi kilala akong pro-BBM. Lumaki ang subscription ko, dumami ang subscription, tumaas ang viewership ko sa YouTube vlogs ko mula nung nagkalye survey ako last year in support to BBM. Tapos bigla akong kakambyo. May nabasa nga akong comments the other day. Sabi, talagang nabigla. Hala, General, di ba pro-BBM ka? Bakit nag-iba ka na ngayon? Nag-iba na ako ngayon. Iyon. So, ako ito, yung marami kong followers noon,
na alam nilang pro-BBM ako at ngayon naging, hindi ko naman sabihing anti-BBM, kontra sa mga maling ginagawa. Kasi kung yung mga magagandang ginagawa ng administrasyong ito, pinupuri ko naman. So, parehas kami ng kalagayan ni Fair Lady Mary. Nag-isip ako ng